Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang panguna ng episode 844 ng Ride on the Ministry, araw po ng Friday, Biyernes, July 15, 2022. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay dumulog sa banal na presensya ng ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, kami ay narito muli upang pasinayaan ang iyong presensya na sumasamin sa pamagitan ng iyong bugtong nanak at gayon din ng kasi, kapangyarihan at gabay ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Marapatin niyo, O Diyos, na kami po ay dulutan ng kagalakan, kapanatagan at gayon din ng pangunawa at ng maayos na kalagayan po ng internet at signal. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala iniaalay sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-ride-on, sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay dumako sa ating aralin sa pagkakataon na ito. Na nandun na po tayo sa panghuling mga verses ng chapter 4 ng sulat na Apostol Pablo sa Galatians. Yes. Nandun tayo sa mga bahagi ng panghuli, pero meron pa tayong isang session bukas para matapos natin ang buong chapter 4, and we praise and we thank the Lord for this availability of studying God's words. And of course, we continue acknowledging materials that we are using, the Full Life Study Bible, King James Version, at gayon din ng appointment, ang Biblia ng mga pastor na nilimbag ng Philippine Bible Society, and some available readings na nakakatulong sa atin, pero higit sa lahat ay ang direct na intervention ng banal na Espiritu upang ipadaloy sa atin ng God's wisdom and knowledge and understanding. So, ang ating pong tatalakayin ay meron pong kinalaman patungkol sa mga concerns ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians. Mga alalahanin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Galatians 4:12 to 20, na ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, kayo'y maging kagaya ko. Sapagkat ako'y naging katulad din ninyo, wala kayong ginagawang masama sa akin. Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan, ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo,
Hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya sa isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob? Sapagkat ako'y nagpapatutuo sa inyo na maaari sana ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Ako ba ngayoy naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko ng katotohanan? Sila'y masigasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. Nais nilang ihiwalay kayo upang kayo'y maging masigasig sa kanila. Subalit mabuti ang maging laging masigasig sa mabuting bagay at hindi lamang kapag ako'y kaharap ninyo. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak, hanggang si Kristo ay mabuo. Nais kong makaharap kayo ngayon at baguhin ang aking tono, sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Ngayon, napansinin natin dito sa passage na ito ay mapapansin natin na si Apostol Pablo ay hindi basta-basta yung siya ay direkta na kaniyang sinasabi ang nais niyang iparating sa kanila. Yung kaniyang diskarte ng pagsulat ay simula doon sa nandoon ang kaniyang pagbati, nandoon ang kaniyang appreciation, nandoon ang kaniyang magagandang mga sinasabi, pagkatapos ay lumalabas na ang kanyang mga nais na iparating na mga alalahanin in terms of questions and in terms of whatever concerns na kung saan ay muling maitoon ang kanilang mga isipan doon mismo sa kung paano nila napakinggan, nakilala at tinanggap si Jesus sa mga panahon na una nilang ito ay napakinggan mula sa lingkod ng ating Panginoong Diyos. Yes, kaya nga ho, mahalaga yung dalawang katanungan dito na ibinato ni Pablo sa kanila. Yung verse 15 at gayon din ng verse 16. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob? And then in verse 16, ako ba ngayon naging kaaway ninyo sa pagsasabi ng katotohanan? Alam naman natin na isa sa mga problema diyan sa kabatiran, sa iglesia ay merong mga nakapasok nga na bagaman naniniwala din kay Kristo, pero binabaluktot yung katotohanan, binabaluktot ang pangangaral, at gayon din na kung saan ay itong si Apostol Pablo ay hindi okay sa kanila. Mga nagsisilbing mga false na mga teachers and preachers. Kaya nga dito hindi natin masisisi na itong si Apostol Pablo ay nagbibigay sa kanila ng katanungan for them to reflect. Yes.
Ako ba ngayoy naging kaaway ninyo sa pagsasabi ng katotohanan? Kaya doon sa verse 17 ay sila'y masigasig sa inyo. Yung sinasabing sila'y masigasig sa inyo ay yung other spiritual influence na humihikayat sa kanila. Subalit, eka na Apostol Pablo ay hindi para sa mabuting layunin, kundi ang kanilang intensyon ay nais ng mga ito na bulaang na sila ay ihiwalay. Yes, upang sila ay maging masigasig mismo sa kanila at hindi yaong Panginoon na kanilang kinikilala at tinatanggap. At yan ay isa sa mga description niyan ay kapag hindi malalim, malawak at matatag ang pananampalataya at paninindigan sa ating Panginoong Hesukristo ay matutulad ng iba na kapag malakas na yung hangin at malakas na yung influence outside the circle of Christianity, in the Lord that Jesus Christ ay natatangay. At iiwanan yung kanyang first love at dun siya kung saan ay ibubuhos ang kanyang pansamantalang panahon, buhay at kasigasigan. Marami na nangyari na ganyan mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. And at the end of the day at gayon din sa kalaunan ay nandun din na nagkakaroon ng reflection na kung saan ay bakit ko nga ba iniwanan ang mga iyon? Bakit ba ako ay narito ngayon at bakit hindi ako nagpatuloy doon? And so many questions na kung saan ay maaring ating pong pagtunan ng pansin. Pero dito sa passage natin ay merong dalawang striking verses dito na nararapat po natin na pagtunan ng pansin. Yung verse 2, verse 13 at gayon din ang verse 19, mga kapatid sa Panginoon, na ganitong sinasabi sa verse 13, nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan, ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. In the King James Version, ganito ang maliwanag na pagkakasabi, ye know, how through infirmity of the flesh I preach the gospel unto you at the first. Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. Para sa akin ay kakaiba po ang dating niyan, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. At pag-ukulan natin ng pansin, iyang sinasabi mismo ni Paul sa verse 13. Ang nakatawag pansin sa akin ay yung kanyang sinabi na infirmity of the flesh. Karamdaman ng katawan. At ano kaya yung nais na iparating ni Paul dito? Sa kapatiran, sa Galacia at gayon din sa bawat isa sa atin. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ay ayon doon sa ating pagsasaliksik. Una, na nakabatay din doon sa kanyang sinabi mismo doon sa verse 15 ng pinaka-passage natin na kung saan this may have been I trouble. Yes,
This may have been trouble at gayon din ng malaria, mga kapatid sa Panginoon. Basahin natin muli yung verse 15 na yon. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob sapagkat ako'y nagpapatuto sa inyo na maaari sana ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Well, di naman necessary na kung saan ay tanggalin yung mata at ibigay kay Pablo. There is something spiritual problem. Yes, sa mata. Lalo na sa mga pagtingin ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa katotohanan at gayon din sa mga bagay-bagay na maaring ang tao ay ibulig sa kasamaan. Kaya nga pansinin ninyo na ang mata ng tao, hindi lamang sa nakalibas at maging sa panahon na ito ay bahagi yan kung paano niya ginagamit yan. Kung minsan nagagamit upang sa ganon ay husgahan ng kanyang kapwa. Di ba may nagsasabi na sa pamagitan ng kanyang mata ay pangit na pangit naman ang taong yan? Hindi ko matik yan at ayaw kong makasamang tao na yan sapagkat bakit ganyan ang dumating sa kanya sa lupa na parang hindi katanggap-tanggap kainam-inam sa kanya ang pagmumukha ng kanyang kapwa. Diba, meron mga ganyang pagkakataon na sinusukat ang kapwa mula sa tuktok at hanggang doon sa kanyang talampakan at bawat imay-may na nakikita ng dalawang mata. Gayon din na kung saan ang mga tayo ito ay sa lahat ng mga nakikita maging iyan ay material, anumang mga bagay ay kapag hindi ho matatag at hindi niya makayanan ng mga hikayat ng mga ito ay maaaring ay nandoon ang temptasyon na kung saan ay mas pipiliin niyang mga ito kaysa ang Diyos. Bagaman meron din na kung saan ay talagang physical na karamdaman patungkol sa mata. Well, this may have been trouble. Yes, gayon din ng malaria sa kapanahunan na yon at gayon din yung sinasabi na Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 na ito ay atin na rin nakalipas na dinaanan sa ating mga pagsisiris. Na ito naman ay merong kinalaman of the apostle sa thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Dito sinasabi sa King James Version patungkol dyan, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Sa Tagalog version, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag. Kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan niya ako ng isang tinik sa laman. Isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Kita natin, mga kapatid, sa ating Panginoon na sa buhay din natin tayo na mga mananampalataya, lalo na sa mga hindi mananampalataya, ay merong mga nagsisilbi na nagiging thorn of the flesh. Nagiging isa o maraming tinik ng salaman. Na ito rin ay maaring magamit sa negatibo
at maaari din magamit sa ikabubuti upang hindi magyabang ng malabis. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, hindi lamang itong usapin na problema ng infirmity of the flesh, karamdaman ng katawan patungkol sa eye trouble, malaria, at gayon din itong tinik sa laman, kundi maging yung usapin ng physical disability, physical na kapansanan ng dahil sa stoning, mga kapatid sa Panginoon. Alam natin ang mga lingkod ng Diyos sa mga panahon na iyon. Katulad ni Stephen at gayon din Apostol Pablo ay nakaranas din na sa panahon ng kanilang pamamahayag ng salita ng Panginoong Diyos, nandoon ang persecution sa pamagitan ng pagbato sa kanila. Kaya nga si Stephen ay naging first Christian martyr, mga kapatid, sapagat siya binato ng baranto hanggang siya ay malagutan ng hininga. Yes, hindi katulad sa ngayon na punta tayo sa labas ay magbunga nga tayo ng magbunga, sabihin natin ang salita ng Panginoon ay marami dyan na kung saan ay parang wala lang sa kanila, di ba? Pero sa kapanahonan nila, well, merong mapaglalagyan. Buti na lang si Apostol Pablo na born again, na isa rin sa kinakasangkapan ng dyablo sa panahon na hindi pa siya kumilala, nakatanggap kay Jesus upang hulihin at upang i-persecute, upang kitilin ang buhay ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi siya nagtagumpay, kundi gumawa ng Panginoon ng kaparaanan upang siya ay ma-born again. Well, gayon din na napakarami, mga kapatid sa Panginoon Diyos, na maituturing natin na nagiging infirmity of the flesh, karamdaman ng katawan. Whatever all of these, mga karaydon sa Panginoon, na kung saan ay ang mga ito ay pumapatungkol, mga kapatid sa Panginoong Diyos, sa mga iba't ibang klase ng problema na pisikal, maging sa spiritual o ano pa mang mga bagay na ang mga ito ay nagsisilbing infirmities of the flesh, mga karamdaman sa katawan. Ngayon, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, mahalaga na tayo bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na naturingan na tayo po ay mga faithful Christian believers. Tama ba po, mga karaydon sa ating Panginoon, na tayo ay naturingan na mga faithful Christian believers na nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos, nasa ilalim ng gabay ng Diyos, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At gayon din na nasa ilalim ng maaktibo na ating paggampan sa hanay ng di umano tinatawag natin na Christian service, mga karaydon sa Panginoong Diyos. Ngunit, mga karaydon sa Panginoon, may mga pagkakataon na kung saan ay tayo rin ay nakakaranas, nasasaktan sa pamamagitan ng kalagayang masamang kalusugan, at gayon din ng sakit ng katawan, at gayon din ng kahinaan. Di ba, mga kapatid sa Panginoon, merong pagkakataon na kung saan sa punto de vista ng mga mananampalataya, kapag nandyan sa kalagayan at konteksto ng kalagayan na yan ay
Halos lahat ay ibinabato kay Satanas. Yes. Halos lahat isinisisi kay Satanas. Pero kay Apostol Pablo, mga kapatid sa Panginoon, sa gitna ng kanyang kapansanan, sa gitna ng kanyang kahinaan, sa gitna ng tinatawag niyang infirmity of the flesh, na kung saan ay patuloy siya kinakasangkapan ng Panginoon to preach the gospel. Yes, to teach the gospel, to share the gospel, to testify about God's truth. Ibig sabihin nun, mga ka-ride-on sa Panginoon, bilang alalahanin na Apostol Pablo, sa buhay natin bilang mananampalataya, the right disposition and positive thoughts or direction na nararapat sa atin to be positive. Yes, to be always aligned with God. In spite and despite or amidst of all these so-called infirmities, na nandun pa rin tayo na kung sana'y mas nangingibabaw kaysa anumang infirmities meron sa mundong ito. Di ba mga kapatid sa Panginoon, sino nga ba ang walang kahinaan? Sino nga ba ang walang mga iniinda sa kalusugan? Sino nga ba ang hindi nakakaranas ng pasakit ng katawan na ito? But all of this can be overcame, mga kapatid sa Panginoon. And all of this could be treated positively within the bounds of God's sovereignty and with the bounds of God's will and within the bounds of God's grace and guidance to each one of us, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, sa gitna ng mga iyan, we are indeed more than conquerors. Amen po ba sa ating Panginoon? We are indeed victorious because we continue to abide in the Lord and we continue that His Word abiding in us. We continue to praise, to worship, to thank, and even to continue, yes, dedicating ourselves, our talents, everything we have in this life, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga si Paul, kung saan ako mahina, doon ko naramdaman ang pagpapalakas ng Panginoon. Amen sa ating Panginoon Diyos. It's indeed an inner paradigm of thoughts, inner paradigm of the heart, and inner, disposition of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga ho, napakaraming mga lingkod ng Panginoon, napakaraming mga mananampalataya sa Panginoon na sa gitna ng kanilang mga nararanasan, they keep on going and on for the Lord. Yes, hindi sumasuko at hindi sila yaong iiwanan ang pananampalataya sa Panginoon, kundi lalo na nahahamon. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon Diyos? Saan ba tayo nakakita ng dako sa mundong ito na wala kahit isang problema? Saan man larangan ang problema? Lahat, saan man tayo pumunta sa buong daigdig na ito, maging sa loob ng iglesia, meron pa ring problema. Well, mga kapatid sa Panginoon, at iyan ay nagsisilbing spiritual spices ng ating mga buhay for us to grow more and for us to go deeper and wider unto the Lord that Jesus Christ in terms of our faith, in terms of our intimate relationship with Him. Ano ba ng mga pinagdadaanan natin sa buhay na ito? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, huwag natin hayaan na kung saan anumang mga infirmities sa ating mga flesh, karamdaman sa ating mga katawan.
Huwag nating hayaan na magsilbing magiging sagka ng ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na magiging hadlang sa ating desire to serve the Lord. Like the Apostle Paul at iba pa mga karaydon sa Panginoon. Well, in verse 19, na isa sa napansin ko na merong hatid na mensahe sa bawat isa atin. Yes, balikan natin yung verse 19, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Minamahal kong mga anak. Yan ang sabi na Apostol Pablo. Na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. My little children, ika nga sa King James Version, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Well, mga kapatid sa Panginoon, nandito po yung pinakabuod ng pinaka-alalahanin. Yung malalim at malawak na concern ni Apostol Pablo sa kapatiran sa Galacia. At gayon na rin po sa bawat isa sa atin. Dito ay nag-research tayo mga kapatid sa Panginoon. Well, ang aking binabasa ito ay naranasan ba na Apostol Pablo na kung saan ay maging isang babae na buntis at magsilang ng isang anak? Well, ang sagot natin ay hindi. Pero yun ang kanyang sinasabi dito. Na kanyang paglalarawan. Ng kanyang napakalalim at napakalawak na malasakit, yung kanyang alalahanin sa kanila bilang kapatiran sa Galacia. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, underline those words, I travail in birth, na sabi niya sa King James Version. Muli akong nakararanas ng hirap ng panganganak. Well, kayo po na mga kababaihan, mga lingkod ng Diyos at mga laiko na kababaihan na binigyan ng pagkakataon ni Lord na makapag-asawa, binigyan ng pagkakataon na kayo po ay magbuntis. Ang iba ay minsan lang, ang iba ay 2 beses, ang iba 5 beses, yung iba 9 beses, yung iba ay 12 beses. Meron pa bang masigit dyan? Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, meron pa naman sa higit dyan na nakaranas ng ganyang sitwasyon na kung saan ang hirap ng panganganak ay gayon na lamang. Hindi ko pa naranasan yan. Pero sa inyo na nagsisilbing magulang at mga ina ng mga anak, naranasan nyo yan kung gaano kahirap ang magluwal ng sanggol. Are with me, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, nung tinignan ko, yung base sa aking research, doon sa sinabi na travail, mula sa Greek word, ito po ay odino. Odino. Ang ibig sabihin ay the pains of childbirth. Diba? Yung nararanasan na hirap ng pagsilang ng isang sanggol o hirap ng panganganak.
na ito, mga karaydon, sa Panginoong Diyos ay nagpapahayag ng alin na karanasan, heartache, sakit sa puso, at gayon din ang affliction, paghihirap, pain, sakit, at gayon din yung yearning, pananabik. Di ba mga karaydon sa Panginoon na kung saan na hirap na magluwal mula sa pagbubuntis at gayon sa panahon ng tamang panahon ng pagsilang ng sanggol. Pero kapag nangyari yaong lumabas na yaong isisilang, yaong pait, yung pasakit, yung hirap, at gayon din yung sakit sa puso ay naiibsan at napapalitan ng joy. Napapalitan ng kagalakan, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, dito ay sa amin, hindi ko naman pusa. Pero nang isang last week ba yun? Diyan sa harapan namin, sa aking garden sa mga tanim ay nanganak. Ang pusa na hindi ko naman pag-aari, hindi ko alam kung saan siya nanggaling at tatlo ang naging anak niya. Pero may panahon na kung saan ay narinig na talaga naman na maingay siya. Siguro yun ang panahon ng kanyang panganganak. Napansin ko na lamang ang pusa na yon na nanganak ng tatlo nung lagi kong binibisitang mga halaman ko. Yes, na-integrated, nanganak to. Na ito rin yung pusa na kung saan pumupunta sa amin na mataba at buntis pala pero nung una ay hindi ho siya dito nanganak. Pero dito nanganak sa harapan namin sa garden. Ang ginawa ko ay ipinasok ko ngayon, yes, sinilong. Upang sa ganon ay hindi ho mabasa sapagkat tag-ulan ngayon. Kitang-kita mo kung paano ang isang ina na pusa ay yung kanyang pag-alaala, yung kanyang alalahanin, yung kanyang pagmamahal sa kanyang tatlong supling, ay kanyang pinapainit sa pamagitan ng kanyang yakap, at gayon din sa pamagitan ng kanyang bukas na mga, yes, upang padidiin ang kanyang mga anak. May mga pagkakataon na kung saan ay yakap-yakap niya katabi niya ang kanyang mga supling. May pagkakataon na kung saan ay enjoy ang kanyang mga supling sa pagdidede. Sapagkat merong gatas, merong sustansya na maidudulot sa kanyang mga anak na mga kuting na mga pusa. May mga pagkakataon din na kung saan ay pinapansin ko wala siya. Lalo na paghapon at gabi ay siguro ay nagpupunta yan, nag-exercise. At gayon din na kung saan ay humahanap pa siya ng karagdagan na mga pagkain upang sa ganon ay masustina ang gatas na kanyang ipasuso sa kanyang mga anak. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, how much more sa isang tao na ina ng tahanan, na nagluwal ng kanyang anak. Di man katulad ng pusa o ibang hayop na kung saan pag mga anak ay merong 12, merong 9, merong 6, merong 3. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, napapalitan ng iba yung kagalakan at mas lalo na alalahanin.
kapag lumabas na yung tinatawag natin na blessing ni Lord sa pamilya. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, yan din ay maituturing na konteksto ng Iglesia ng Panginoon na sa bawat bunga ng pagpapagalo, sa bawat bunga sa gitna ng mga infirmities ng flesh na ito, in the course of our missionary evangelism, and whatsoever forms of our outreaching ministries to bring the gospel unto the people. Hindi man lahat natatanggap kikilala kay Jesus. Pero meron na tumutugon, tumatanggap kay Jesus at maging bahagi ng pamilya natin, ekstensyon ng pangkabuang pamilya ng Diyos na kailangan din na sila'y mayakap, na sila'y alalahanin, na sila'y maarugan, na sila'y pakainin, na sila ay busugin, na sila ay i-equip at sanayin. Upang pagdating ng panahon, yung ginagawa natin ay yun din ang kanilang gagawin. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, na kung saan itong si Apostol Pablo ang kanyang napakalalim at napakalawak na desires as a concrete evidence and manifestation of his in-depth concerns to the church. Yes, to the Christian believers for salvation, unto the Lord Jesus Christ, and even for continuously to be justified and sanctified by the Holy Spirit and His Word towards Christian maturity and a Christian perfection. Kaya nga gayon na lamang ang alalahanin ni Apostol Pablo sa kapatiran sa Galatia. Lalo na sila na kung saan ay ligtas na sa konteksto na ng Panginoong Diyos, pero dumating pa ng panahon sapagkat merong nakapasok na impluensya, sila'y nahiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. At gayon din yung ginamit na termino ni Apostol Pablo doon mismo sa verse 4, chapter 5, na siyang haharapin natin, na isisiris pagkatapos bukas ng ating session. Sila na kung saan ay ang ginamit doon ay fallen from grace. Nahulog kayo mula sa biyaya. Nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos, dumating yung pagkakataon na nahulog pa mula sa biyaya ng Diyos. Well, meron mga ganyang konteksto, mga karay, doon sa Panginoon. Mananampalataya na nang dahil sa anumang impluensya sa labas na nakapasok ay iiwanan ngayon si Jesus Christ, at gayon din iiwanan ngayon ang nasa biyaya siya ng Diyos. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ang Apostol Pablo dito ay kumakatawan sa kanila. Yes, na kahit sila ay nandoon sa konteksto na ganon, itinuturing pa rin ni Apostol Pablo na sila ay nangangailangan ng di umano na tinatawag na a second spiritual birth. Ang pangalawa na maranasan muli ang kapanganakang espiritual.
At dito pumapasok na si Apostol Pablo ay kanyang itinuturing siya ang kanyang sarili bilang isang ina na muling makararanas ng sakit ng puso, ng paghihirap at gayon din ng pasakit at gayon din ng pananabik upang sila ay mapagkalooban muli ng second chance to experience second spiritual birth in the Lord Jesus Christ. Well, ang mga iba hindi na makakuha, pero meron din mga iba na kung saan kanilang nare-renew at kung saan muli nilang nararanasan ang pangalawang spiritual birth at mas lalong mainam pa kung laging nararanasan ng spiritual birth sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah at praise the Lord. Diba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, upang sa ganon ay sila na nangahulog mula sa biyaya ng Panginoon, sila na humiwalay sa piling ng ating Panginoon ay mapagkalooban pa sila ng pagkakataon upang ang Panginoon na Kristo sa kapangyarihan at magagawa ng kanyang banal na Espiritu ay maaari silang mabuo muli sa piling ng ating Panginoon. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon, yan man lamang ang ating reflection dito sa passage na ito. At bukas, nandun na tayo sa mga panghuling mga verses ng chapter 4 ng Galatians, verses 21 to 31. Na ang pag-uusapan natin about Hagar and Sarah. Yung paghahambing kina Hagar at Sarah. Hindi ho yung Sarah na taga Davao, ano po? Tignan natin kung ano ang nais na iparating ni Paul patungkol sa paghahambing na ito, patungkol kay Hagar at gayon din kay Sarah. Well, malapit na tayo na nandun sa chapter 5 at marapit na tayong matapos ang sulat na Apostol Pablo sa Galatians. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong hatid sa amin na mensahe ng buhay. Salamat po, patuloy niyo kinakasangkapan sa Apostol Pablo, bagaman siya ay wala na sa daigdig at nasa piling mo, Panginoon. Pero ang kanyang buhay, ang kanyang ginampanan, ang kanyang napakalawak na spiritual contribution sa larangan po ng Christianity ay nagpatuloy na nangungusap, nagpapatuloy na nagbiministeryo at nagmimisyon sa pamagitan ng kanyang legacy of life, legacy of ministry, legacy of mission, and legacy of his par excellence of writing all his epistles. Maraming Diyos, patuloy po namin ang mga ito ay maikikintal sa aming mga isip at puso. Upang sa kanong Panginoon ay magpatuloy kami na nasa ilalim mo, O Diyos. Magpatuloy kami, Panginoon, na nasa ilalim ng iyong grasya. At kailanman, O Lord, ay hindi kami nawa hihiwalay sa iyo, kundi mananatili sa iyo at kakasangkapanin pa ninyo kami. In the mighty name of Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, ating pong bati na mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Richie Jose Lansangan na nasa London, United Kingdom, at gayon din ang kapatid na Grace Dairit Kahupon ng Palayan City, Nueva Ecija, at gayon din ng Reverend Al,
Pastor Amang, Amang Wanani, ng Pantabangan na Nueva Ecija, at gayon din ang kapatid na Marisa Garlitos Bugarin, ng Bayambang Pangasinan, Jason Galam Ukol, at Lloyd Pascual Bumagat, na Julius Balot ng San Mateo Isabela. Gayon din si Itong Ken Liling Tangonan ng General Trias City, Cavite. Mapasyalan nga itong mga kamag-anak na ito. Saan kayo sila lupalop ng daigdig, sinilang ang mga ito. Pastor Israel Jacob Taberlo Brabante ng Bataan. Sana pang destino ni Pastor Pogi Israel? Nard Tangonan at gayon din ang kapatid na Lawrence Tangonan ng Kawayan City, Isabela, BEPS Methodist Church ng BEPS Maribeles, Bataan. Yes. Gayon din ng kapatid na Isaiah Eoghan na Austria, Abugan. Hindi natin alam kung taga saan to. Aming Ama, daming Diyos, anak ba ni Banda? Ni Pastor Abugan? Ed Abugan, saka si kapatid na Mrs. Noemi Isaiah, propeta. Isaiah Eoghan na Austria, Abugan. Aming Ama, daming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na magse-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Pero hindi lamang sila, Panginoon, marami pa. Sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa sa buong mundong ito. Kasama na, Panginoon, ang bawat sanggol na isininang sa araw na ito. Aming Ama, daming Diyos, lahat po sila, Panginoon, na inyo pong pagpalain, ingatan, iligtas, protektahan, at gayon din, Panginoon, na lalong pinagyayaman ng kanilang buhay espiritual at lalong pinapatatag ang kanilang mga pananampalataya. Sila na mga pastor, lalo ni silang kasangkapanin sa iba't ibang klase ng ministeryo at pangungunan at paglilingkod. Gayon din ang mga laiko na ito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay, ganon din ang kanilang mga kabuhayan. Marami pa, O Diyos, na paparating na 365 days per year sa kanilang mga buhay, kasama ang mga sanggol na pinagpapala at inyong pinapanaganap, iniingatan at pinagtatagumpay, Panginoong Diyos, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, pagpalain niyo, O Diyos, maging ang kanilang mga kabuhayan at pangangailangan sa araw-araw na natutugunan. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon, at awitan po natin ang mga kapatid na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Inihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesyahan natin minamahal, nagpapasalamat kami Ama sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwid na lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday at gayon din ang mga sanggol na sinilang sa araw na ito. I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kung birthday nyo ngayon, type nyo pangalan niyo, sabihin nyo birthday ko. At kayo po ay mabati, may panalangin at maawitan. At gayon din kung kayo po ay mayroong mga prayer requests, ay nyo lamang i-type ang mga kailangan ninyo ng ating makita mamaya. At yes, maipanalangin, purihin natin ang Panginoon. Yes. Apo pala ni Pastor Ed at Noemi, si Isaiah Oghan, Austria, Bugan. Congratulations naman at meron silang apo. Purihin natin ang kaya. Hallelujah. And praise the Lord. Yes. Kailan kaya tayo magkagaapo? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, ako na sa Merlin ay kumari ilan na mga pumupuri natin ang Panginoon. Sino na ba ang mga apo niyo, mga kapatid sa ating Panginoon? Yes, puri natin ang Panginoon. At gayon din na kung saan mismo sa araw na ito, bukas, na ang gawain ng Bataan Central District sa pangunguna ng kanilang magiting at pogi at magaling na kanilang DSE Reverend Billy Torres. At meron silang napakahalagang gawain na bukas. Ito po ay buong maghapon, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon doon sa bandang Bataan Peninsula State University ng Abukay, Bataan, sa kanilang training center. Ng kanilang registration ay 150 pesos. Yes, mura na yung kanilang registration. At please bring lunch to share. Ibig sabihin nun ay yung dadalhin na pagkain ay hindi lamang para sa isa, kundi higit pa, purihin natin ang Panginoon kung isang kaldero ay isang silyase. Hindi lalong maigi. Ito po ay merong kinalaman sa kanilang Leaders Assembly 2022. Ang kanilang biblical na text ay mula sa Psalm 78, verse 72. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them with his skillful hands. In the mighty name of Jesus, we pray for the success of this Leaders Assembly 2022 to be held tomorrow. In that particular venue, O Lord Jesus Christ, somewhere in Abukay, Bataan, sa isang state university. Pagpalain niyo, Panginoon, na sila po ay ingatan sa kanilang travel, safe and sound. Makakarating sila maluwalhati at gayon din sa kanilang pag-uwi. Gayon din, Panginoon, na pagpalain mo ang leadership ng aming DSE Reverend Billy at Horace. Gayon din ang kanyang buong pamilya at gayon din ang buong nasa sakupan ng distrito, mga kapastoran namin at gayon din ang mga
diakonesa at iba pang mga workers. Gayon din, Panginoon, ng mga leader like officers at mga membro at bawat iglesia lokal at gayon din ng mga church-related institutions sa ilalim po ng distritong ito. Ang iyong patuloy, Panginoon, na pamatnugot, ang iyong patuloy na inspiration, empowerment, enlightenment, at iyong patuloy na pagbuhos ng biyaya para sa kanilang lahat, Panginoon, upang mapalawig pa at mapapatatag at mapalago ang gawain ng distritong ito, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang mga resource persons, pagpalain niyo, Panginoon, ang daloy ng assembly na ito, Panginoon Diyos, na maging fruitful, na maging favorable at gayon din ito po ay magiging advantage at sa anumang kanilang matututunan. Yes, ay patuloy, Panginoon, na mag-manifest sa bawat sa kanila na magamit, Panginoon, sa gawain ng iglesia at distrito at maging sa kanilang region kinabibilangan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Hindi lamang yan, kundi lahat po ng mga churches. Anumang denominasyon, Panginoon, lahat, Panginoong Diyos ng kabuuan ng bawat denominasyon sa ilalim ng iyong pangkalahatang iglesia, O Lord Jesus Christ, to bless and use mightily with your continuing anointing, O Lord Jesus Christ, to all your church workers, women and men, and the lay people and members wherever, here, there, and elsewhere in the Philippines and even beyond the Philippines. Yes, yan pong aming panalangin sa lahat po ng mga gawain ng mga churches. Pagpalain niyo at gayon din sa bawat pangailangan ay matugunan. At gayon din, more souls, O Lord Jesus Christ, na maakay sa iyong panan. And more lay people na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ay ma-equip, mapatatag, Panginoong Diyos. For Christian education, for Christian discipleship, and even mission and evangelism and whatever avenue of specialized ministries na maaari silang maging active. Yes, Lord Jesus, pagpalain mo, in the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Guide mo na sa ating kapatid na Amelita Celestin ng Talim Island, Binangon, Rizal. Good evening po, Bishop Lito. Thank you very much. Good evening din. Pakisama po ulit sa prayers po ninyo si Diakonesa Alma Celestra Pontanilla ng Panigi Tarlac. Tama ba ako, kapatid na Melita? Panigi Tarlac. Hindi po nawawala sakit ng ulo niya. Salamat po, Bishop. Yes, ay panalangin po natin sa Panginoon at mag-agree po tayo sa panalangin na ito. O aming Ama at aming Diyos, amin pong nilalapit sa inyo aming kamanggagawang Diakonesa Alma Celestina Pontanilla, O Diyos, na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa nawawalan ng sakit ng kanyang ulo. At umasa kami, Panginoon, na kayo po ang kanyang laging makadaupang palad. Kayo po, Panginoon, ang siyang manifestation for her, O Lord Jesus Christ, to experience the bounty of your grace, the bounty of your miraculous healing sa kanya, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, matatanggap na niya ang inyong pagpapagaling, Panginoon, and that we claim and we declare, O Lord, that Jesus Christ. I-bless mo siya bilang lingkod mo, i-bless mo siya bilang ina ng tahanan, i-bless mo, Panginoon, ang buong pamilya, i-bless mo, Panginoon, maging ang kanilang church diyan sa bandang Paniki at Tarlac at gayon din komunidad na kanilang kinabibilangan. Pagpalain, Panginoon, pati ang kanilang mga kabuhayan. In Jesus' name we pray. Amen at amen po sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah at praise the Lord.
O aming Ama, aming Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa panibagong umaga, panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pagkakataon at panibagong challenge, panibagong paglilingkod, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami sa lahat ng kapahayagan, ng iyong pagmamahal, ng iyong malasakit, ng iyong concern sa bawat isa sa amin, Panginoon. Katulad po ng hangin, ng araw, ng tubig, ng kabukiran, at gayon din ng environment, ang mga halaman, at gayon din ang mga biyaya, at gayon din ang kapwa-tao, at gayon din ang iba pa na oportunidad upang kami, Panginoon, ay makapaglingkod at upang sa ganoon ay lalo namin matanaw, Panginoon, mga bagay-bagay hindi pa namin nakikita mula sa inyo. Salamat po ng marami, O Diyos, sa nakaraang araw, buong magdamag. Salamat po, Panginoon, sa bawat biyaya na tatanggap namin sa inyo, sa bawat kalakasan na tatanggap namin sa inyo, sa bawat pagkakataon binibigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga answered prayer requests namin. Salamat din, Panginoon, sa mga unexpected blessings and kasagutan mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. What a joyful and awesome continuing experience before you, O Lord Jesus Christ, for your continuing divine intervention and your guidance and inspiration, O Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na kabahagi po ng gawain na ito. Inyo pong abutin, Panginoon, ng kanilang mga buhay at pamilyang kinabibilangan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat, magpalad, magligtas sa kanila at gayon din magpatagumpay ng kanilang mga kabuhayan, gayon din ang kanilang mga ministeryo at pangunguna na kanilang ginagampanan, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na sila'y nakararanas, Panginoon, ng joy, gayon din ng kagalakan, ng kapanatagan, at gayon din ng napapailalim lagi sa iyong kalooban at paghahari, Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, patuloy din po namin na pinapanalangin ang kabuuan ng bansang Pilipinas. Sa mga leaders, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang doon sa pinakamababa, from the national down to every region, every province, at gayon din sa mga municipality cities, at gayon din sa lahat ng mga barangay, mga pamilya, at gayon din sa mga sityo purok, at gayon din ng individual, mga citizenry, at gayon din at different sectors in the society, at gayon din ang mga iba-ibang mga ahensya, departamento, mga boards ng gobyerno, at sa different branches of the government, at sa lahat ng mga leaders, mga kawani, mga programa, mga proyekto. Pagpalain niyo lahat, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, ng mga nasa hanay po ng businesses at mga iba pang mga paggawa, mga korporasyon, mga enterprises, at gayon din ng mga maliliit na mga negosyo, mga katamtaman, medium, at gayon din ng mga malakihan, at gayon din ang mga pang-international na mga negosyo. Pagpalain niyo lahat, Panginoon, magpanibakas po ng panibagong pagkakataon para po sa hanap buhay. Now, Panginoon, ay lahat po ng mga Pilipino at mga pamilya magkaroon ng sustainable na income at trabaho. Gayon din, Panginoon, pagpalain mo lahat po ng mga employers, mga CEOs, at gayon din ng mga employees, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, maging mga overseas Filipino workers na sa iba't bang mga bansa. Pagpalain niyo kanilang mga trabaho, ang kanilang mga employers, at gayon din, Panginoon, kanilang mga pamilyang kinabibilang. Kasama na, Panginoon, ng mga migrated families ng mga Pilipino, saan man sila dako sa buong mundong ito. Pagpalain niyo, Panginoon, sa larangan po ng transportasyon, mga mananakay sa araw-araw, mga drivers, piloto, panghimpapawid, panglupa, pangdagat, lahat, Panginoong Diyos, mga pasahero, at gayon din ang mga sakyan, iba-ibang klase, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, lalo na, Panginoon, sa mga essentials, sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagkain, may kinalaman sa pangailangan sa araw-araw. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ang mga ito.
O aming Ama at aming Diyos, at gayon din sa mga fishermen, at gayon din sa mga mangingisda, at mga nagtatanim ng mga gulay, at gayon din mga nag-aalaga ng mga hayop, mga kinakain, mga magyunyog, at gayon din makinalaman sa mga nabumungang mga punong kahoy na pagkain, at gayon din para sa environment lahat. Panginoong Diyos, ay pangunahan niyo pagpalain sila, at maging mainam at masagan ang kanilang mga harvest, pagpalain kanilang mga kabukiran, at gayon din ang mga iba-ibang mga dako ng palaisdaan, at gayon din Panginoon Diyos, at Panginoon, pagpalain niyo, O Diyos. Gayon din, Panginoon, ng shortage ng pagkain na masolusyonan ng gobyerno, at gayon din, Panginoon, ang mga taas na presyo ng petrolyo, at gayon din ang sa hanay po ng energy, at gayon din, Panginoon, sa iba pang mga kailangan na matugunan sa panahon na ito, pasama, Panginoon, ng climate change at iba pa. Tulungan mo, Panginoon, ang buong bansang ito sa paglutas ng mga problema para sa aming kabubuti, kaligtasan, at gayon din sa kasaganan, pag-unlad ng bansang ito. Pero hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong bansa, Panginoon, sa buong mundong ito. Yes, inyo pong ibuhos, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig, ang inyong paghahari. Gayon, Panginoon, ang iyong katwiran, ang iyong kabanan, at gayon din ang pangmatagalan na kapayapaan, at gayon din ang iyong katarungan. I-bless mo lahat, Panginoon, matigil na ang mga alitan, ang mga digmaan, Panginoong Diyos, at mapalitan ng pagkakaisa at pagmamahal. Aming Ama at aming Diyos, gayon din na hindi pa natapos itong pandemic na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat po ng kaganapan ng vaccination sa mandako sa Pilipinas, sa buong mundong ito, para po sa first, second doses, at gayon din sa mga first booster at second booster. Lahat, Panginoon, niyo pong pangunahan, pagpalain ang mga ahensya ng pangkalusugan, at gayon din ang mga vaccinators, at gayon din ang bawat nababakunan, na nawa, Panginoon, ay makatulong po sa bawat katawan at kalusugan ng bawat isang nabakunan. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang mga cases pa ng pandemic sa iba't ibang dako, salamat po, Panginoon, sa mga pagamutan, at gayon din sa mga medical frontliners, at gayon din mga iba pang mga frontliners, Panginoon, na inyo pong kinakasangkapan sa panahon na ito, kasama, Panginoon, ng mga spiritual frontliners sa larangan po ng panalangin at paglilingkod pamamayag ng salita. Ang kagalingan, Panginoong Diyos, ditong mga total cases pa ng pandemic, at gayon din, Panginoon, lahat sila na merong taglay, nakaramdaman saan man dako sila na ospital naroon. Yes, maging sila na nasa loob ng kanilang mga tahanan. Katulad, Panginoong Diyos, ng mga ipinapanalangin po namin araw-araw, Panginoon. Pastor Oliver Chia ng Bible Baptist Church ng Cebu City, gayon din ang kanyang asawa, gayon din, Panginoon, kapatid na Ani Angcohas Rocapor, Demetria Buesa, Jane Lumacan, Ann Navarro, David Perry, Rose Perry, Julius Arcipi, at gayon din ng Pastora Baby Bulgado ng Caparing Calaucan City, at ang kanyang anak na si Connie Bulgado, Oma Enyang Torres Cruz, at Andy Dabo, Amelita Barcela ng Dinalupihan Bataan, Nanay Rebelina Makatugal, at Nanay Sophia Mercado ng Bataan, Billy Repalda ng San Isabela, Bet Gallego ng Kawayan City, Isabela, Pastor Errol Regala na nasa bahay na, at gayon din ng kapatid na Maricel Gadi Tantenco ng Hermosa, Bataan, Rosa Istan Islao, gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Iya Solis Domingo ng Quezon City, Mediambao, Grace Ramos Jimenez, Nanay Anita Ramos ng Chicago, Illinois, gayon din, O Ama at aming Diyos, ang Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, Ida Corazon Navarro, at ang kanyang kapatid na si Renaldo, at ang kanyang asawa Meriel Navarro ng Sito Balanga, Bataan, Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia, Evangelist Jesosa Dalisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Melita Celeste ng Talimailan, Pastor Elsa Perido at ng kanyang anak ng Cardona Rizal, Pastor Pablito Polian
ng Binangon ng Rizal, Rodolfo Taklay ng Victoria Tarlac, Erwin Santos ng Bicol, Deaconess Nelda Salenga ng Bataan, Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Jean Santiago ng Marilao, Bulacan, Roger Montebergen na nasa bahay na, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Ruel Lusong Yumol ng Maribeles, Batan Heights, Tian Pulido ng Calawag, Quezon. Lahat po sila, Panginoong Diyos, na nasa iba't ibang klase ng karamdaman at ang mga iba, Panginoon, ay operahan ng mga iba ay meron mga cancer, ang mga iba ay slight ng kanilang pinagdadaanan, ng mga iba for recovery therapy, at ang mga iba, Panginoong Diyos, ay iba pa na klase ng karamdaman nila, Panginoon, na kayo po, Panginoong Diyos, ang nakababatin ng bawat eksakto na kalalagayan po ng bawat isa sa kanila, Panginoon, na kung saan sa oras na ito, we continue, O Lord, that Jesus Christ to claim and declare and agree, O Lord, that Jesus to please release to all of them. Through the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit, O Lord, that Jesus Christ, complete healing upon complete healing. Recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision, O Lord, that Jesus Christ, your will be done. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Lord that Jesus, kayo pang magpatuloy na sumamin sa buong araw na ito. Ano man ang aming pagkakabalahan, kayo po ang mag-ingat, magkaloob ng kagalakan at may pagtagumpay namin maisagawa ang dapat namin gawin sa buong maghapon na ito, at gayon din sa pagharap namin sa panibagong buong magdamag ay muli, Panginoon, na mapalakas kami, muli, Panginoon, na kami makapahinga, at muli, Panginoon, na magising kami na maluwalhati, ligtas sa darating na panibagong umaga ng iyong biyaya. Binabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng ito ay amin pong ipinapanalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Be with us all now and forevermore. Amen at amen sa Panginoon, at shalom po sa bawat isa atin. Maraming salamat po sa inyong presence. Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. You may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan. Yes, purihin natin, Panginoon. Ngayon po ay tayo po dumako sa mga comments na inyo pong ipinarating sa Ride On Ministry. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Kumusta nga, Pastor Pablito Pulyantes ng Binangon ng Rizal. God bless Pulyantes family at gayon din sa mga pinagkakabala mo sa araw-araw. Ang kanyang comment, good AM Bishop. Thank you, gayon din po sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo, kapatid na Luz Pablo? Diyan sa bandang, Valenzuela City, Metro Manila. God bless Pablo family. Pahalo pa natin. Hallelujah ang kanyang comment. Good AM Ride On Ministry and Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan, at gayon din mo lang sa ating kapatid na Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless Agustin family. Kanyang comment, ay buti ng prayer, at gayon din ang amen. Paalapakan natin natin ang hallelujah, praise the Lord. Gayon din, how are you, my dear co-worker in the Lord, that Jesus Christ Bishop? DSA Joe Vicente ng Gift Methodist Church, Tayaba City, Quezon, at gayon din ang iyong destino bilang District Supervising Elder ng Rilake District, Rizal Laguna District.
Quezon District. Yes. At gayon din ang iyong araw-araw na alas 6 ba yun, alas 5 ng umaga na ipasat pa sa online ministry. God bless Vicente family and your business and leadership that you're doing every day. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment. Let's saturate the word with His word. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din na mula sa kapatid na Bireta Saturno Silvestre. Kumusta kayo dyan sa bandang California, USA? God bless Saturno Silvestre family. Purihin natin ang kanyang comment. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Good po ng prayer. At gayon din mula sa kapatid na pastoral nyo na Dato ng Sito Balanga Bataan. God bless sa Dato family at gayon din ang iyong ministry and leadership na yung pinagkabalan sa araw-araw. Paalapakan pa natin. Hallelujah ang kanyang comment. Blessed morning po. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kapatid na Mar Nazaro, miss you. At gayon din ang iyong mahal na asawa, at gayon din ang buong pamilya, at gayon din lahat kayo dyan sa bandang Living Faith Methodist Church, Princess Urduha, Narapalawan, at gayon din ang iyong mga gawad dyan. At yes, si Reverend Patbalay and family at gayon din lahat ng mga membro at mga makabuwag dyan. Lahat kayo, miss po din, Panginoon. God bless Nazaro family. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Thank you very much. Good morning din. Gayon din ang ating comment ng kapatid na Augustine. Good morning po, Bishop Tijin, Lola Biaya, and all Caradon Ministry viewers. Maraming salamat din po at gayon din po sa inyo lahat dyan. Binibidyo po ng prayer game mo ka ng tao at gayon din. Kumusta nga kapatid na Achi? Yes. Ang preacher at gayon din ang prayer leader kagabi sa Whole World Friendship Prayer Bigay laban sa COVID-19. Maayong adlaw sa tanang dagang salamat dyan sa Batang Cebu City, sa Visayas. God bless Pondon family and yung business and leadership and medical work na ginagawa mo araw-araw. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed morning po sa lahat ng Ride on Ministry, Bishop Litangonan, Ma'am Jean, Ate Biyaya. God bless po. With po ng puso at gayon din ng peace, bulaklak ng gumamela at gayon din ng sunflower at gayon din ng panalangin at gayon din ng talbos na malunggay. Ulihin natin. Thank you very much. Blessed morning at God bless you. Diyan at gayon na kanyang added comment. Alleluia. Shalom. Palapakan natin. Added comment mula sa kapatid na Augustine. Blessing of shalom to everyone. Thank you very much. Hallelujah. Likewise. At gayon din ang kanyang added comment. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kapatid na Governor Ben ng Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Manila. God bless Domingo family. Purihin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang sinabi. Meron din akong emoji. Yes. Nakataas ang kanyang dalawang kamay at sumisigaw siya ng good morning. Salamat po. Good morning din. Gayon din, kumusta kayo dyan sa Badang Ilagan City, Isabela? Yes, God bless. Kapatid na Betty Jane sa Leversosa and the whole family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito family at mga Karaydon Ministry. Blessings be upon us all. Amen sa Panginoon. Palapakan po natin. Hallelujah. We came and we declare that. Maraming salamat po. Good morning at God bless you all dyan. Gayon din, mula sa kapatid Vilma Domingo, Governor B, meron pa akong emoji. Sabi niya at nakataas ang kanyang dalawang kamay, nagpupulit, gayon tumatanggap ng blessing. Meron nakasulat na blessings, blessing from the Lord. At gayon din ang kanyang emoji ng puso, kulay pink. Meron nakasulat na amen, star, 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 star. Pahalapakan natin ang hallelujah. Gayon din ang kanyang added comment. Bishop, opo, kapatid na Vilma, patuloy niyo pong panalangin. Si Rhea Colkin Domingo, masakit pa din balikat niya. Sama niyo din po ako, nawala na bertugo ko. Amen, amen. Mawala na, sama niyo din po ako, mawala na bertigo ko. Amen, amen. Yes. Aming Ama, daming Diyos, pinapanalangin po namin ng kapatid Rhea Colkin Domingo. Colin, yes. Sapagkat sumasakit po ang kanyang balikat, anumang kadahilanan, Panginoon, na inyo pong i-uproot. Tanggalin, Panginoon, ang pinakaugat kung bakit sumasakit ang kanyang balikat, O Lord.
Yes, ang kanyang lubos na kagalingan, makamtan niya in the mighty name of Jesus Christ, and that we claim and we declare. Pati na Panginoon na mawala po ang vertigo na nararanasan ng kapatid na Vilma Domingo. Maalis din Panginoon at gayon din ang pinag-ugatan dito, Panginoon Diyos, ay matanggal sa kanya. In the mighty name of Jesus, hallelujah at praise the Lord. Yes, inyo pong ipadaloy, i-release sa kanya Panginoon at gayon din ang kanyang ang Rhea, Panginoon Diyos, na kapwa sila ay gagaling, Panginoon, ng lubusan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, and may you continue to bless the whole family of Domingo. Yes, in Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. Gayon din, kumusta kapatid na Melita Celestra at Pastor James, Jaime Celestra ng Talim Island, Binangon, Rizal. God bless the whole family at gayon din ang inyong mga pinagkabalahan ng mga trabaho at ministeryo at mga pangunguna dyan. Hallelujah! Ang kanyang comment. Blessed Friday morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita Biat, sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Ride on the Ministry, at God bless you more in always. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan. Budi po ng prayer, puso-puso, bulaklak ng sunflower, gumamela, at gayon din ng talbos na malunggay, peace. Puso-puso, puso-puso, at peace. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, good Friday rin sa inyo lahat dyan. Ingat kayo po dyan. At gayon din ang kanyang emoji. Yes, meron din ako emoji ng panalangin. Sabi niya, panalangin by star. At gayon din sa ribbon meron nakasulat na blessing. At gayon din, meron din daw siyang natanggap na blessing. At meron pa siyang mga tatanggapin na blessing mula sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang emoji, ang kanyang sinisigaw na pinagtagumpay ako ng Panginoon. Hallelujah. Agila na meron 3 stars. Meron nakasulat na victory in Jesus Christ. At gayon din ang emoji ng puso, kulay pink. Merong 5 stars. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang emoji ng blessing. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang emoji ng kanyang palad, at gayon din na merong puso sa ibabaw. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji ng puso, yes, na meron pong mga red, puti. At gayon din ang mga stars na nasa kulay na blue. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji ng palad niya na may puso, yes, na kung saan pagkatapos na niya sa palad niya, at talaga naman tumalsik ang kanyang pag-ibig kay Pastor Jaime na kanyang asawa, at gayon din sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta ka kapatid na Diakonesa Ruth Tomicos ng Bagoong United Methodist Church, Bayan ng Lalamon, Lao del Norte, Mindanao. God bless Tomicos family and your ministry and leadership that you're doing every day. Palapakan natin mayong adlaw sa kanang salamat sa inyo lahat dyan. Ulihin natin pa yung kanyang comment. Blessed cloudy morning po, Bishop Lito and everyone. Thank you very much. Likewise, with everybody po ng Rising of the Sun, at gayon din ang thumbs up. Buka ng tao at isang buka ng tao, may puso, at gayon din ang puso. Yes, salamat po. Likewise, at dito naman ay nag-aagaw po ng araw at gayon din ng kulimlim. Pahalapakan natin ang Panginoon. Kumusta dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province? Yes, Teresita Herman. God bless Herman family. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed Friday morning, Bishop and family, and to all Karaydon Ministry. Keep safe. To everyone, God bless us all. Thank you very much. Likewise, binibigyan po ng prayer puso. Prayer, yes. Gayon din, kumusta ka kapatid na Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan? God bless Gadi Tantenko family. Purihin natin ang kanyang comment. Taus-pusong pasasalamat po, Bishop, sa prayers ninyo sa akin at family ko, kay Pastor Errol at friend kong si Rose Chavez Stanislao. Greatly appreciated po. Thank you, Lord, for being our greatest comfort, our great healer. Palapakan natin ang Panginoon. Welcome to God be the glory. Hallelujah. With every different prayer at gayon na puso. Yes, shout out po sa kay Pastora Errol and family, at gayon din sa congregation, at gayon din kay Rose Chavez Stanislao, at gayon din sa buong pamilya mo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
Gayon din added comment mula sa kapatid Teresita Herman. Amen at amen sa Panginoon Jesus. Palapakan natin mo. Every parang prayer. At gayon din added comment mula sa kapatid na Digunisiro Tumikos. Amen. Every parang prayer mo ka ng tao. May puso at gayon mo ka ng tao. Yes. Amen po. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta Manang Makarya Raon? Yes, diyan sa bandang Barangay Tondol ng Anda, Pangasinan. God bless Karitero Raon family. Ulihin natin ang kanyang comment. Magandang umaga sa ating lahat, Bishop Litangonan at Ma'am Jean, Sinanay. Salamat po kayo din po sa inyo diyan sa ating buong mundo, buong bansa, buong Pilipinas. Maraming salamat sa paggabay mo, Lord, sa aming pagtulog. Yes. At muling nagising at bumangon, Lord. Maraming salamat sa pagmamahal mo gabi at araw. Maraming salamat sa Ride On Ministry sa Panginoong Diyos. Bishop, maraming salamat po sa mga prayers mo po. Ilang araw na hindi nakapakinig. Mahina po signal po sa amin. Maraming salamat muli. Sana tuloy-tuloy ang signal ngayon. Love Care, Prayer, Karitero Raon Family, TBC3, lahat ng bahay, sambahan. Praise God, in Jesus' name we pray. God bless us all. Love one another. Thank you very much, Lord. I love you so much, Lord. Palapakan natin. Yes, we pray and intercede sa kanyang kabuang panalangin. In the mighty name of Jesus, may you continue to bless, O Lord, Jesus Christ. Karitero Raon family, in Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Emoji po ng prayer mula dito hanggang doon. Prayer mula dito hanggang doon. Puso hanggang doon. Puso hanggang doon. Puso hanggang doon. Puso hanggang doon. Talaga naman nag-uumapaw na mga puso. At gayon din ang mga prayer. Hallelujah, purihin natin ang pagayin din mula sa ating kapatid na Pastor Leonardo Dato. Added comment, opo, halos ikamatay po ng isang ina ang panganganak. Yes, yan ay talaga naman napakahirap na yugto. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga ina ng tahanan. Palapakan natin lahat po. Shout out sa lahat po ng mga mothers. Purihin natin ang Panginoon. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na Melita Celeste na added comment. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palapakan natin. Ready po ng prayer. Peace. Puso, bulaklak ng sunflower, gumamelat, gayon din talbo sa malunggay. Puso. Palapakan natin. Hallelujah. Yes, purihin natin ang Panginoon. Gayon din, kumusta ka kapatid na Leonora de la Cruz Mirales ng Samal, Bataan. God bless de la Cruz Mirales family. Purihin natin ang kanyang comment. Yes, good morning po Bishop and all Karaydon na ministry. God bless us all in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Yes, maraming salamat. Good morning at God bless you all dyan. Gayon din, ating comment muna sa kapatid na Melita Celeste na Bishop, opo. Si Jeremias po ay pinagaling na po ng Diyos. Palapakan naman natin, we praise and we thank you, Lord Jesus Christ, for that healing kay kapatid na Jeremias. Purihin natin, i-bless mo siya at gayon na kanyang buong pamilya dyan sa bandang, Japan, yes. Nag-chat po sa akin, awa ng Diyos ay magaling na po siya. Palapakan na naman natin, we praise and we thank you, Lord. Praise God po. Hallelujah. Every po ng prayer at gayon din ng prayer at gayon din ng kanyang comment. Yes, Bishop, opo. Kapatid na Melita, pag-iawit po ang page 127. Lahat ay aking ibibigay. Salamat po sa inyo ni Ma'am Jean at God bless po. Maraming salamat. Welcome. Binibigyan po ng prayer. Puso. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ay, inam naman ang klase ng puso na kanya gumagana niya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan, sanapin natin yan. Page 127. Kumusta, kumare? Diaconessa Merlin Catio Sebastian.
ng San Fernando City, Pampanga, at gayon din ang bungabong Nueva Ecija, Gabas, Sebastian family and your ministry and leadership that you're doing every day, lalo na ang iyong destino sa Santa Rosa, Nueva Ecija, ang Solid for Christ Methodist Church, at gayon din ang iyong panunungkulan bilang program director ng Pilipinas Kalinga, Gabas, purihin natin ang hallelujah, praise ang kanyang program. Mabiyayang umaga po sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Every breath is a blessing. Thank you, Lord. Pahalapakan natin ang Panginoon. Mabiyayang umaga din at God bless you again. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Gayon din mula sa kapatid Pastor Pablito Poliandes, added comment. Salamat po, Bishop. Welcome. God bless you and your family. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Added comment mula sa kapatid Kumare, Deaconess Merlin Sebastian. Bishop, opo, pakipanalangin po ang aking apo, si Rion Tuper de la Cruz na may hika. Ang kagalingan ng Panginoon ang maranasan niya, gayon din ng may karamdaman, hipuin sila ng Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, pinapanalangin pa namin si Apo Rion Tuper de la Cruz, O Diyos, upang matanggal, Panginoon, ang hika meron siya. Ano man, Panginoon, ang pinag-uugutan ng hika na ito, O Diyos, sa inyo pong bunutin at inyong alisin sa kanyang katawan, Panginoon, at palitan, Panginoon, ng maayos na kalagayan ng kanyang paghinga at gayon din ang kanyang kalusugan at pangatawan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin para sa kanya at gayon din sa lahat po ng mga karamdaman. At gayon din, Panginoon, ay bless mo si Rion Tuper de la Cruz at gayon din ang kanyang paglaki at gayon din, Panginoon, ang kanyang haharapin ng mga pag-aaral na mahabang panahon at gayon din ang kanyang naghihintay na maningning na magandang kinabukasan sa darating na tamang panahon. Yes, Lord, in Jesus' name, pagpalain mo ang buong pamilya ng mga de la Cruz, buong pamilya ng mga Sebastian, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Shout out kay Apo Rion Tuper de la Cruz. Hallelujah. At gayon din ang added comment ng kapatid yes, Kumare Deaconess Marlene Sebastian. Ipanalangin din mo natin ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, lalo na ang ekonomiya. Lahat ay tumaas na ang bilihin, lalo na ang mga pangunahing pangailangan natin. Kasihan nawa tayo ng Panginoon. O aming amataming Diyos, tinatas po namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan po na kalagayan at problema patungkol sa ekonomiya at gayon din sa mga tumataas na mga bilihin na ito po, Panginoon, ay nakakaapekto po sa bawat mamamayan, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, ay pangunahan mo ang panibagong administration at gayon din ang mga sangayon nito, Panginoon Diyos, mga leaders sa pangunguna ng aming presidente sa paggampan ng kanilang mga tungkulin upang sa ganung, Panginoon, ay makalapat po ng solusyon ang mga ito. Hallelujah at praise the Lord in the mighty name of Jesus. Mangyari po nawa sa pamagitan mo at sa pamagitan ng iyong patuloy na pagkilos at patuloy na inyong ipagpala at pagpatagumpay sa bansang Pilipinas. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. Patuloy din po nating ipanalangin ang ating iglesia at mga gawain nito. In the mighty name of Jesus, we pray and intercede and reiterate our prayers for these concerns, for all the churches, church workers, lay people, and all the members in Luzon, Visayas, and Mindanao, the whole of Philippines, at gayon din sa iba-ibang dako ng buong bansang ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Shout out sa lahat po ng mga iglesia, at gayon din ng mga church workers, at gayon din ng mga kaanib. Purihin natin ang Panginoon. Ayun din natin kami mula sa kapatid na yes, Lord, salamat sa lahat ng blessings receive at sa darating pang mga blessings about to receive. Amen. Hallelujah. Shalom. Alapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. With every different prayer, talbo sa malunggay, bulaklak ng gumamayal at gayon din ng sunflower peace at gayon din ng prayer.
Yes, at gayon mo na sa ating kapatid na Governor B. Vilma Domingo, emoji po ng prayer kulay pink na merong amen at merong lamang stars. At gayon din ang panalangin at gayon din ang emoji ng puso. Paalapakan natin ang Panginoon at gayon din ang emoji ng puso. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. How are you, my dear kapatid na Federico Villegas Cruz Sr. ng Sito Balang Kabataan, God bless Cruz family. Pahalapakan natin ang kanyang comment. Amen. Meron din ang puso na meron 2 stars. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gaya din natin pong nire-recognize ang ating mga kapatid na di man nakaloob ng mga comments. Katulad po ng ating kapatid na Tita Corazon na Navarro ng Sito Balang Kabataan. God bless Navarro family. Purihin ang Panginoon. Nelda Nunan ng California, USA. God bless naman ang family. Gayon din ang kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. God bless de la Cruz family. Brother Endo ang Tahoe Felix din sa Panginoon. God bless Felix family. Purihin natin ang ating Panginoon. At gayon din ang kapatid na Jean Grace Domingo Tangona ng Bacoor City, Cavite. Yes, God bless Tangonan family. At gayon din ang kapatid na Lola Jaconesa Bia Domingo. Yes, hallelujah. God bless. Gayon din sa Cartangonan, sa Caloocan City, Tingkaming, purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din sa lahat po ng mga Pilipinos, lahat mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, ng buong Pilipinas, ang mga OFWs at gayon din ang buong mundo nito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Well, batiin naman natin ang good morning at i-bless naman natin si Lord Jesus at gayon din ang Holy Spirit, ang Diyos Ama. Purihin natin ang Panginoon ang nag-iisang Diyos na hayag sa 3 persona, ang mga angels, libo-libo sa kalangitan. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang buong kaharian ng Panginoon na siya naman ating clinic-claim daily declare. Araw-araw, kingdom favors about sa atin, kingdom peace about sa atin, kingdom love about sa atin, kingdom joy about sa atin, kingdom hope about sa atin. At gayon din, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom blessing sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapaalam mo sa bawat isa sa atin mula episode. 844 tungo sa mga episode natin pong harapin mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga, samantalang araw pa ng linggo, alas 6 ng gabi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, may way the whole day. At gayon din ang ating mga gawain sa buong maghapon. Yes. At purihin natin ang Panginoon at babay po sa bawat isa sa atin at sa muling pagkikita, mga karaydon sa Panginoon, babay po sa bawat isa. Hallelujah.